your glory. And Lord, I offer my days to you. Full charge mo. Lifting my praise. Yeah. Saan ka nakuha sa akin dito? Sa ilalim. Nara siya. Mabuti na. Lord, I offer you my life. It's in the past, it's in unseen, wishes and dreams that are yet to come true, and all of my hopes, and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, and everything I do. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, and as a living sacrifice, Lord, I offer you my life. What can I give that you have not given? And what do I have that is not already yours? And all I possess is this life, and I'm living, and that's what I give to you, Lord. Offer my life to you, and everything I do. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, and as a living sacrifice, Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Sabihin mo lang. Salamat po, Panginoon Diyos. Nialay po namin ang sarili bilang buhay, kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong lahat. Gawin mo mabagong halimuya ang aming mga buhay, pinagkatiwala marami sa amin. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong katatagan. Mula mo lamang sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, ang pagmamahal mo ang aming nakikita, naming nadarama, aming nasisitayan, Panginoon. Napakabuti, napakainang ng dahil ngayon sa aking Panginoon. Kaya hayaan mo lang, Panginoon, iyayag namin ang isang tunay na pasasalamat, hindi lamang galing sa aming labi, hindi galing sa aming kaisipan, kundi sa aming puso, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay na yung ginagawa. Kaya hayaan mo, Panginoon, iakin namin ang aming buwan, at nagkaya-alas sa ibang tao. Sa inyo namin binatali ang lahat. Mapulit pagsamba sa pangalan ng Kristo Jesus na nagsabi na. Amen. Bigyan mo natin ang palaparan natin. Magandang pangalan natin sa inyo po. Wala. Kaya ako makanta na ano. Wala.
Magandang tanghali po. Now we will be starting a new series. Kasi last time we finished our series of the mothers. Ilan sa inyo nakakompleto no? Oh, good. Congratulations. Meron kayong prayer. Prayer. Pero alam po, ngayon we will be starting a new series kasi ito po ay napaka-importante, especially for us who are working, especially for us in the corporate world. I can do that. Stress for success. Yan. Bakit po stress for success? Kasi po, itong series like this, stress for success. Kasi ang kadalasan natin mga pananaw. Kasi maraming tao, they really hate to be stressed. Sino ba naman gusto? And ang malungkot na reality is everyone is really getting stressed. Kasi katulad ngayon, yung buhay natin, parang pa-stress. Ito lang election na ito, nakaka-stress. Hindi mo napansin? So, nakaka-stress. Pagkakaibigan, nag-away-away dahil sa kanilang mga kandidato. O yung naman ng panahon, hindi sila kilala. Mga kandidato nila. Nakakatawa. Alam nyo, ito, bigyan mo na kayo ng kita. Huwag kayo masyadong excited sa susunod na magiging presidente natin. Kasi ang tao, gusto nila ng pagbabago. Pero ayaw nila kasali sa pagbabago. What do I do? I give it my opinion. Sa Marikina, talagang really saw a great change. Talagang Marikina, kaya naging siya sa sarili ng Republika ng Marikina. Magandang Marikina during the days of Bayani Fernando. Pero alam niyo bang maraming nagawa sa kanya? Kasi feeling nila, apitado sila. Kahit yung bahay namin ay, kasi sumobra kami sa bakete, iiba yung datuloy nila ng iba. Kaya kasama. Pero siyempre, wala kang maniklado doon. Kaya talagang karapatan naman talaga, tama ito yung iwa. Kaya ang galit. Saan mo naman i-practice yung kailangan ko, gawanan ko. Nag-income scale, sabihin hindi mo yung property. Pero mo na-realize na, kaya kung tumakbo na siya sa vice president, hindi siya nanalo sa Marikina. All of his team, as in, everyone who is part of his team, lost in Marikina. Bakit? Because people, they love change, but not at their expense. Ganun tayo, we want change, but not at our expense. Basta gusto ko mag-benefit lang ako sa change, kung ko na ako idapan. Okay po? Kaya pag, kanyari ito, sabi na, kailangan natin matapang, talagang buko ng takbo na. Yung mga ganito ko, pero kung ito may namatay, yakin ka. Or one of your relatives, yakin ka. Kaya ito makita na many people really feel so frustrated in this upcoming election. Because after this election, they would really feel na parang, ang pinag-iiyan, change must start from us. Okay, gusto nyo kita ng pagbabago sa bansa? Kamayo ayaw sa ilugan nyo. Ito, dito sa mundo ito, ito ang tamang gagawin pagbago. You cannot change the world until you change your own world. Kaya ito topic natin is a very important topic kasi if we understand how to handle this stress in our own world, sigurado ako, you will really succeed in life. Okay? Success is not an enemy. In fact, there was a book that came out, don't remember what, 3 years or 5 years ago, by James Moore, and this is what he said. Stress is not an enemy, but an ally that can help you improve on your performance in all your endeavors. Sabi niya kasi nga, ang stress hindi yan kaaway, kakampihan. Naglalagyan tayo, kakampihan. Kaya naalala ko lang, nung dati, nung matanda ako, hanggang ngayon nag-weights pa rin tayo hindi na kasi tulad ng dati, ang sobrang away weights, hindi ko kailangan, meron kami na summer look. Ngayon wala nang pakailan sa summer look, basta. So, naalala ko, if you want to really gain muscles, and especially, sabi nga nila, when you're getting older, at pagkala tayo na, nag-therapy ka na, nag-lose ka na ng muscles, so by the time na 65 years old ka na, bigla kalahati na ng strength mo, bigla mag-drop down 50% ng strength. Kasi nga, yung muscle nag-atrophy na. So, hindi na. So, ang suggestion nila is to stress your muscles. So, kailangan, lagi mo siyang i-stress intensely para masira, at pagkasira, mag-regain. So, lalaki siya. So, by 65 years old, hindi pa ubos yung na-regain mo, hindi pa ubos basta-basta. Kaya magtataka kayo, gusto natin na doon sa sabi mo natura, diba? Isasabi. Kasi, ito, wala na. Kasi yung muscles ay atrophy, hindi na at lumiit. Kaya, it is suggested to everyone na
weight training, no? Hindi nadadaan sa cardio training, kundi weight training. So why am I sharing that? Because that's basically the principle of stressing your muscles to gain. Kaya ang stress, hindi yan kaaway, kakampingan. Okay ba yun? Okay, sabi sa tabi mo, stress ka ba? Yan, mapalad ka. No? Kung tama yung approach mo with stress. Now, itong napakalawang bagay na gusto ko iwan sa inyo. Yung stress meeting ko, kailangan may tama kang gear to enjoy it. Bakit? Ayun yung ibig sabihin, even if you do exercise, and if you do it wrongly, in fact, it will destroy you. Okay po? Kaya ito, bigla na-injure, ganyan. Kasi pag mali yung gawa mo, masisira ka. Kunyari, ito. Kunyari, sino dito na-stress pag may bagyo? Pag may bagyo, ito ka binabaha, yung ganyan. Siyempre, no? Hindi mo natutuwa, yes! Lang pasok, stress. Pero normally, storms, hindi nakakatuwa kasi nakakasira sa amin lang, dahil sa Marikina, pag umuulan na, pinakabahan ka na, baka mabaha, ganyan, no? Kaya nalilipat na kami ng tirahan, punta naman sa bundok, para kung magbumahan sa buong Quezon City, talagang ligtas pa kami. Kaya gano'n, nasa bundok na. Problema na lang, last night. Sabi pa. So, kahit sa mga may problema, kaya tanong, kung storm chaser ka, masarap ang storm. Hindi yan kaaway. Storm chaser ka, hinahanap mo yan. Di ba? O kaya naman, pupunta sa swimming, especially this summer. Di ba, iba, mag-swimming, naka-bathing suit na, naka-gear sila to swim. Tapos, pagpunta nila doon, ang lakas ng alon. Parang, Hawaiian 5-0. Hindi mo alalakas ng waves, no? Parang, good for surfing. If you are not ready to surf, you will not enjoy the waves. Tama ba? But if you are geared to surf, wow, pag nakita mo, ganda! Wow, ang sarap! Ganyan, di ba? Ito yung hinahanap natin. Kaya, for the next mga 9 weeks, we will be talking about stress gears. Okay ba sa inyo yan? Okay, kaya, ang tawag natin dyan is stress geared living. Okay, bakit? Hindi problema ang stress. Kailangan meron ka lang tamang gear para sa stress. Okay po? Next week, yun ang ating unang titignan, yung first stress gear natin. But for this time, gusto ko na makita ninyo na posible ba talaga itong stress gear living na ito? Yes. Jesus Christ exemplified it. Kaya no, mapapansin ninyo, Jesus experienced incredible stress and yet no amount of pressure could rob him of his peace of mind by examining his life that we will be discovering in a short while. Kaya gusto ko ipakita ko sa inyo, bakit ito po ay importanteng bagay. Ano ang sikreto ni Jesus? Bakit siya, bakit siya parang kahit sa dami ng stress, punong-puno pa rin siya ng peace of mind. Kahit ang daming stress, hindi siya parang hindi sumasabog ang ulo niya. Di ba? Hindi siya nagpapakamatay. Naintindihan ko sabihin, maraming tao dito, pag sobrang stress na, hindi stress, galit ka sa lahat ng tao. Di ba? Ang daming manifestation, pero later I will explain. Pero dito man tayo, ano ang mga sikreto para magkaroon ka ng stress-geared living? Ulitin ko, don't bust stress. Ibang tao gusto na i-bust yung stress. Dapat agad yan. No. So, ulitin ko, you can never gain muscles if you will not stress your muscle. Okay po? Kaya gano'n din yan, don't fast it, but gear yourself para ma-benefit natin, magamit natin, para positively yung stress. Okay po? Masabi sa tabi mo, huwag ka nang ma-stress masyado. Kakapin natin yan. Okay, kakapin natin yan. Tingnan natin. Una, is that kailangan natin tingnan for it to become possible, based on Jesus Christ's example, is identification. Tandaan niyo mga letter here, para madali niyo maalala. Know who you are as a person. Kasi po, nakaka-stress pag hindi mo kilala ang sarili mo. And especially if we are always trying to please everybody. Mamaya makakita sa inyo yung second point. But at this time, doon tayo sa understand who you are. Si Jesus Christ, ito sabi niya. Lagi niya sinasabi, Jesus said, I am the light of the world. I am the one who testifies for myself. He really knew himself so well.
sobrang stress sa buhay. Kasi they are involved in something that they are not. It does not express who they really are. For example lang, sasample lang kayo, mas madali. Ganito. Halimbawa, si Gary Valenciano kumanta. Pagkatapos, nagkamali siya. Sa palagay niyo, makakatulog pa rin siya? After niya magkamali sa kanta? Bakit? Alam niya, singer siya. Pero subukan mo hindi singer, at nakakakanta konti, kasi hindi singer, pinakanta mo, biglang nagkakanta ka. Tapos nagkamali, obvious ako magkakamali, hindi mo talaga sa singer. Hindi makakatulog. Hindi niya makakaisip kasi hindi niya alam na singer kasi siya, kasi hindi niya identity yun. Hindi niya giftings yun. Pinilit niya yung sarili niya, kaya pinilit siya ng ibang tao, so nung kumanta siya, hindi siya makatulog. Napa natin? Kaya di ba binabawin na? Kasi, quit ba? Parang ganun. So, napaka-importante yun. You have to really know who you are. Understand your giftings. If you force yourself to be doing something that you are not, obviously, you will get stressed. Tingnan nyo yung mga asa. Ikaw, mag-engineering ka. Kawawa yung bata, pinilit ka muna, mag-engineering ka. Engineering sa akin, ang sama. Ba't ba kasi ito ako engineering? Basta wala pinamukasa sa ibang kurso, engineering yan. So, pinimpression na, engineering, yung sama, hanggang sa tinapasap niya, hindi siya pumapasa. So, sabi sa kanya sarili, bobo siya, bobo. Nasabihin na ng tao, bobo ka, hindi ka pumapasa. Sabihin ng magulang mo, bobo ka. Pero totoo lang yan, hindi mo lugar ng engineering. Alam mo, hindi lugar mo, malay mo, hindi mo vulcanizing. Ito ka, then you will enjoy, and you will invent ways how to vulcanize tires without removing it from the car. Di ba? Kasi, ganun na nai-invento mo yun kasi hilig mo kinatutulog mo, and that is exactly what happened to Toyota. Pangarap na yun that he would see cars running. His name is there. Yun yung Toyota. Kailangan alam mo yun kasi kung hindi mo yun katulad dito, halimbawa, si William Wilberforce. Familiar kayo? William Wilberforce wanted to become a pastor. Naglalaro ng baseball. During that time, hindi usin mga false tip tinamaan sa puso. Basa ng ipin. Ang hirap ang pizza. Friend. Pero amazingly, we discovered what he really wanted to do. With the help of Orville, nagawa nila, nag-invento nila aeroplano. Masama bang kanyang contribution? Obviously, kung wala yung contribution aeroplano, our travel going abroad would be very difficult. Tama ba? Kaya idea nito, you need to understand first who you really are. Kaya nga nakakatuwa kay Jesus Christ, he knew that he was being pressured to do something else, pero alam niya, I know who I am. I am the light of the world. Yun ang malaking problema sa marami sa atin. We are, sometimes our identity is based on the opinions of other people. Dapat alam natin, sino ka ba? I was an accountant. I worked as an accountant. I worked hard as an accountant. I was a honest student as an accountant. Pero I never really enjoyed accountancy. Nakakainis. Tinry ko ang auditing. Ako, lagi ang galing. Bakit kasi di marunong ang accountant ito? Kailangan pa namin ang mga nila. At puro kaya ginagawa. Ano yung sabihin? Nakakasakit mo loob. But when I realized na, hindi ko muna. Tapos kaya nagpunta ako sa management consultancy kasi nga, yun ang aking major type ng konti. Yung budgeting, trying to understand, analyzing, costing, mga ganyan. Yun ang type ko. So pwede na, pero hindi pa rin eh. Until I realized that my gifting is in speaking. I may not be as good as Francisco or the other speakers, but I knew I have something na kakaiba, unique for myself, and unique to others. Tama ba? Kaya, from there, dito ako. At alam niyo, kahit may sakit ako, nag-iingin ako ng tulong. Hindi ba ganyan? I found my identity. I found my reason of existence. Hindi na ito. Kaya alam niyo po, napag-discovery nila. Bakit daw ang mga hapon hindi daw nakaka-heart attack? Bakit daw yung mga Francais hindi nakaka-heart attack? Bakit daw? Ba't ang dami nag-heart attack sa Amerika? Ang dami nag-heart attack sa Pilipinas? Alam niyo bakit?
English. Alam niyo kung bakit? Nakaka-stress ang isang bagay na hindi mo nakasanayan. Sa Amerika, marami nag-migrate. So they were forced to speak a language na hindi na totoong language. Yung sa dami na mga text-text. Ganun yung Pilipinas. Ganun yung system lang. You try yourself, forcing yourself to be somebody else. Hindi kayo magiging masaya sa buhay. Kaya sabi ni Jesus niya, he replied, if you only knew who I am, you would ask me for some living water. Kasi kausap na dito yung Samaritan woman. Sabi ko, kilala mo na ako, hindi ka tulong sa akin. Sabi ko, this, long time ago in America, those who are not white, they're called colored. Tayo considered colored tayo. And especially the blacks, the Africans, African Americans, they were called colored. And nakaka-stress yun kasi they were maltreated, there was discrimination. Amazingly, this guy he knew himself so well. Ano sabi niya? Hindi mo pwede siya insultuhin eh. Sabi niya, dear white fella, he wrote a poem. Ito yung part niya. Couple things you should know. When I go on, I block. Yeah, when I go up, I block. When I go in sun, I block. When I go home, I block. When I scared, I block. Yeah. When I sick, I block. And when I die, I still block. You know, look at it. Sabi niya, and you white fella, when you born, you pink. When you grow up, you white. When you go in sun, you red. When you cold, you blue.